Ultra, the Philippine Sports Arena, punong-puno. Lalo na nung kinanta na ni Paring doon. Yung God will make a way. Alam niyo yung buong arena? May hina pa yun. Kasi nung tinagalog nila, Kagawa and Joe's. And I just felt the grieving heart of God. Dahil ang majority ng nandun, fans, rather than worshipers. Magandang pag-isipan, magandang i-contemplate, magandang i-reflect. Acts 13 verse 22. Acts 13 verse 22. But God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. I don't know about you, pero pag pinag-usapan ay worship at worship ministry, normally ang reference ko si King David. Pag worship leader, worship writer, ang reference ko talaga si King David. At anong sabi ng Lord patungkol sa kanya? Gusto ko yan eh. Pag tinagalog mo, gusto ko yan. Malapit sa puso ko yan. Tapos ito dahilan. Gagawin niya lahat ng sinabi ko. Pero ang katotohanan, nagawa ba ni David lahat ng sinabi ni Lord? Dapat tinignan mo history, may mga major flaws at major na kabalbalang nagawa si King David. Kahit na how great he became, kahit na marami siyang success sa buhay niya, hanggang ngayon, inaaral, nalalaman pa rin natin ano naging kapalpakan niya. You see, when you read the Bible, siyempre, Word of God, Word of God yan na sinasabi sa atin anong dapat mong gawin. Word of God din yan na sinasabi sa atin anong dapat na huwag mong gawin. Pero at the same time, para din siyang dyaryo na nire-report niya ano mga nangyari. Whether it's good or bad. Kaya kailangan ng discernment, kailangan ng guidance of the Holy Spirit kasi pag binasa mo Bible, hindi lahat doon dapat ginagawa mo. Halimbawa, dapat ka ba maging Judas? Di ba, minsan may ganong katwiran. Ba't mo pa siya pinagkanulo? Biblical naman yun. Sinundan ko lang ang example ni Brother Jude. Eto, yung ginawa ni David was not an example na gayahin, but an example na wag gayahin. Saan ba nag-umpisa mga kapalpakan ni David? Nag-umpisa lang yan sa ganito eh. Tinamad siya. Pag binasa mo account ng buhay ni David nung nagkasala siya, nag-umpisa yung katamaran eh. Parang tayo. Sino sa atin minsan yung naka-attend naman ako kahapon? Lunes naman ngayon, ba't na ako mag-devotion? Parang ganon. Kasi sabi ni David, sabi ng Bible, 1 Samuel verse 3, chapter 3, I believe, kung ako nagkakamali, basta kundi 1 Samuel. At hindi rin sila magkapatid. Sige, isipin. Dapat nakakatawan. Sabi ng Bible, yung account, bago siya magkasala, sa panahon na ang mga hari pupunta sa gera, may season eh. May season. So may schedule pala ng gera nung araw. So sa panahon na dapat nakikipaglaban siya, sabi ni David, kota na ako. Siguro pwede namang iba na gumawa. Dito na muna ako, staycation. Pagka pinaraphrase mo, yun eh. Staycation. So nag-alisan lahat ng general niya, nag-alisan mga sundalo niya, kasi makikipag-gera nga eh. Kaya may panahon siyang mamasyal.
So, nag-umpisa na katamaran. Ang next niya naging problema. Dahil, sabi ng isang mentor ko, an idle mind or an idle time is the playground of the devil. Totoo nga kay King David. Dahil wala siya ginagawa, siguro, tapos na siya mag-Facebook, tapos na siya manood sa YouTube. Nakakasawa rin naman yun eh. Yung, sino dito yung may schedule kang gano'n, yung nagsasawa ka rin mag-YouTube, mag-Facebook, mag-Twitter, now X. So, ganyan nangyari kay David. So, yun ang ginawa niya. Tapos siya sa taas, Middle East na mga bahay, meron talagang roof deck, naat-daat siya, nakakita tuloy siya ng naliligo. At yung naliligo, sabi nga ni Chitae, ganda babae. Na may problema rin naman yung babae, si Mrs. Bathsheba. Si ba't siya naliligo? Hindi sa loob ng toilet. Ligo siya sa labas. So, unang atraso ni David, tinamad. Nanganak. Dahil tinatamad siya, nakaboso. Nakita niya, naliligo. At nung nakita niya, di ba sana kung unang tingin, ay no. Tinignan niya uli. Tapos maya-maya siguro kumuha na siya telescope. Or zoom niya na. Kaya ang sunod, nagnasa. Mas naisip niya, hangin naman ako ah. Mapatawag nga itong babae ito para makapag-pray. So pinatawag niya si Mrs. Bathsheba. Ano lang, casual lang, para magkakilala, ano ba prayer request ko? Ang ending, na-commit ng adultery.